Praise God. So tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral, crowned with glory and honor. Amen. Sabihin sa katabi mo, you are crowned with glory and honor. Okay? Because of Jesus. Dahil po kay Jesus, ay tayo po ay na-crown with glory and honor. We have now the integrity, we have now the dignity, we have now the worth, no? Mahalaga po tayo. You are valuable because of Jesus. Sa 1 John chapter 5, verse 4, ang sabi po sa Tagalog, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa English version, ang sabi sa 1 John chapter 5, verse 4, for every child of God defeats this evil world. And we achieve this victory through our faith. So ang bawat mga isinilang o ipinanganak sa Diyos, whoever born of God, ang sino mang mga anak ng Diyos, sino mang ipinanganak sa Diyos, kanila nang napagtagumpayan ang mundo. Amen. At nagtatagumpay sila sa pamamagitan ng pananampalataya. So my dear brothers and sisters, those whoever already born of God, ang mga ipinanganak na sa Diyos, nadaig na nila ang mundo. We already defeated the power, amen? We already escaped the evil world, the power of this world, the ways of this world. Ang mga pamamaraan at kapangyarihan ng mundong ito, ang sino mang anak ng Diyos, sino mang naipanganak sa Diyos ay napagtagumpayan na. Amen po ba? Pastor, bakit may sakit ako? Pastor, bakit naghihirap ako? Pastor, bakit malungkot ako? Pastor, bakit nangihina ako? Kung napagtagumpayan ko na ang mundo na anak ako ng Diyos at tinanggap ko siya bilang aking Panginoon ng aking buhay, at sinasabi ng salita ng Diyos that I have already overcome the world, why? Bakit ganito pa rin ang kalagayan ko? Sinasabi po ng ating verse, those who are already born as a child or whoever born of God defeats the world and we achieve this victory. Ang tagumpay nito na nasa atin na ay atin pong mararanasan sa pamamagitan po ng pananampalataya. So that is the balance. Yun po yung balance nating tinuturo sa ating pong iglesia. Because of Jesus, dahil kay Jesus, naibigay sa atin kung ano ang nasa Kanya. Dahil kay Jesus, ang lahat ng bagay na kailangan po natin sa mundong ito ay naibigay na. But we need to unveil. Amen po ba? Sabihin po natin, unveil. We need to release. Kailangan nating ma-release whatever was given to us. Kung ano ang naibigay na ngayon sa atin bilang kanyang mga anak, ay kailangan natin i-release. Kaya po, hindi na natin kailangan pang humingi kung titignan ho natin. Humihingi tayo hindi para tayo po ay magmakaawat Diyos. Inihingi natin kung ano ang ibinigay na ng Diyos sa atin. Tama po ba? We ask what is pleasing to Him. Yan po sinasabi po ng Bible. At yan po ay makikita po natin sa mga ilang verses at rin po ay makikita natin sa 1 John chapter 5 na anuman ang ating inihingi, ito ibibigay niya sa pangalan ni Jesus. Yan rin po ang sinasabi ng John
chapter 15. Tama po ba? Whatever we wish, but in the name of Jesus. Na ibig sabihin, on His pleasure, ayon sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Hindi natin pwedeng hingin yung gusto natin. Hindi natin pwedeng hingin yung pansariling hangarin po natin. Kaya yan rin po ang sinasabi ng James chapter 4. You ask not and you receive not. Di ba ba? Pero ang konteksto po doon, sa verse 4 o verse 5 po ng chapter 4, kaya hindi ibinigay kasi ito ay pansariling hangarin. Tama po ba? Pansariling hangarin po. Kaya, gayon na lamang na kayo at tayo ay humihingi, yan po yung sabi ng James chapter 4, simply because of lustful desire. Kaya ang isang taong nagmamakaawa sa Diyos, no po, ayun po ay hindi nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay maranasan natin ang lahat ng kabutihan para sa atin because ginawa niya ito para tayo bigyan ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. That is the will of God. Kaya hindi na dapat pilitin ng Diyos. Tama po ba? Kaya po, what is pleasure to Him? At anuman ang kasiyahan ng Diyos at kalooban ng Diyos, ito po ay makakabuti po sa atin. Dahil higit pa sa ating iniisip at higit pa sa ating inihingi ay kayang gawin ng Diyos. Kaya po, anuman ang iniisip nating mabuti at anumang iniisip at inihingi nating mabuti, higit pa doon ay kalooban ng Diyos. Tama po ba? Kaya po, ang kailangan natin ay saliksikin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos dahil higit pa sa gusto mo at higit pa sa kabubuti mo ay yan ang gusto ng Panginoon. Higit pa sa gusto mo at higit pa sa hinihingi mo, yan ang gusto ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya we need to search the testament that we have in Christ. Kaya po sa pamamagitan po ng pananampalataya, mararanasan po natin kung ano ang ginawa na ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, in this world, John chapter 16, verse 33, in this world, you have tribulation. Pero bago yon, ang sabi niya, you have peace in me. Meron tayong kapayapaan sa atin. Bakit po? Kasi po, sa kabila ng anumang pagsubok sa mundong ito, the world was already overcome by our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya magdiwang daw tayo, cheer up, dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang mundong ito. Kaya po, anumang bagay na nangyayari sa mundong ito ay napagtagumpayan mo na dahil si Jesus ay nasa buhay mo na. Na si Jesus ang nagtagumpay sa lahat ng bagay sa mundong ito. Amen. Kaya po, ang kailangan lang ay to understand through the knowledge. 2 Peter chapter 1, verse 3. Amen? Pertaining to this life, everything is given. The divine power was given to us. Ang kalikasan ng Diyos ay naibigay na sa atin. Tayo ay naging kabahagi ng kalikasan ng Diyos. Amen. And it is already given, everything pertaining to this life and godliness through the knowledge. Kaya through the knowledge, understanding, ang kailangan po natin. Amen po ba? Kaya po sa mamagitan po ng pananampalataya, ang lahat ng ito ay mararanasan natin. We can access the grace of God, the goodness of God. Everything that was given to us through faith. Through faith sa pamamagitan po ng pananampalataya. Okay po ba? Amen. Kaya sabi po ng ating hymn, sinong magsasabi sa iyo na hindi ka mananalo? Who could say that you could not win? Ano pong Januel? Ha? Ha?
Yun po ang lyrics natin. Sinong magsasabing sa iyong hindi ka magtatagumpay sa mundong ito? That is the deception of the devil. Amen? Who could say na you cannot try again na ikaw ay nag-fail? Yan po ang sabi ni Kring. Tama ba? Yes. Di ba? Oh. Kung nag-fail ka, sinong magsasabing hindi ka pwedeng bumangon muli? Sino pong magsasabi? Sino nagsasabi sa'yo? That is deception. Okay? So, we are weak and weary. Tayo po daw ay mahina at napapagod. Pero, sino nagsasabi sa'yo na that you don't have, wala kang kapangyarihan para mag-overcome ng iyong kahinaan at ng iyong kapaguran sa buhay? At yan po ay sabi ni John Well again. Di ba? So, napakaganda po ng lyrics natin. Kaya nga, sa verse na ito, ay sinasabi niya that you can overcome your weaknesses. You can overcome your weariness in life. Amen po ba? Kaya kailangan po nating maunawaan who we are in Christ. That we are born of God. We are not only born in the flesh, hindi lang tayo pinanganak sa laman, kundi pinanganak po tayo sa Espiritu. Amen. Kaya po, sa pamamagitan po ng pananampalataya, kung sino tayo kay Kristo, na kapag ito'y naunawaan natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ating pong pagtatagumpayan ang mundong ito. Okay ba? Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating pong ginagawa na pagkikinig, pagbubulay ng salita ng Panginoon. Na kung minsan ay parang walang nangyayari, there is happening inside of us. Merong nangyayari sa binhi na siyang naasik po sa ating puso at sa ating isipan. Kaya magpatuloy lang po tayo na ito ay ating alagaan. Dahil ang binhi ang siyang mamumunga sa atin. At kapag ito'y namunga, hindi natin kayang pigilan sa buhay natin. Amen? So, maraming dahilan at kung bakit that faith na kung saan ay naniniwala tayo, it works. Ang pananampalataya ay makapangyarihan at may nangyayari. Pero bakit gayon na lamang na hindi ko na-experience? Again, one reason is binibase natin kasi ang pagkilos ng Diyos sa mamagitan ng ating mabuting gawa. Ang nagiging access natin, o pamamaraan natin, na kapag gumawa ka ng mabuti, ang Diyos ay ibigay kanya. Na kapag gumawa ka ng masama, ang Diyos ay parurusahan kanya. Na ito po ang siyang naging normal na lakaran sa maraming mga Kristiyano, na kapag gumawa ka ng mabuti, ang Diyos ay ibibless ka niya. Kaya maraming mga Kristiyano na napagod, na yung gumagawa ng masama, ang siyang parang nabibless. Ang mabuti ay parang sila ang nahuli sa buhay sa mundong ito. Samantalang, marami mga taong gumagawa ng masama at sila ay nagtatagumpay sa mundong ito. Kaya, ang maraming mga Kristiyano ay hindi ganon ka-agresibo, ka-aktibo. Dahil yung inaasahan na blessing sa kanilang paggawa ng mabuti ay hindi nila nakakamit sa buhay nila. Kaya nga po, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon ay nalaman
naman po natin, ano yung pamamaraan ng Diyos? Ano yung mga prinsipyo ng salita ng Panginoon? Para ang mga ginawa na ng Diyos para sa atin ay ating pong maranasan. At it is not by good works, but it is through faith. Sa magitan po ng pananampalataya. Tama po ba? Hello, are you there? Amen. Kaya, hindi po sa mabuting gawa nakabase ang blessing ng Panginoon sa iyo. Kaya maraming Kristiyanong nag-expect na kapag ang isang tao ay gumawa ng masama, ang Diyos ay parurusahan. Pero hindi naman siya pinaparusahan. Hello? Parang hindi po kayo kumikibo. Parang totoo yung sinasabi ko. Ha? Ha? Di ba ba? Nakatingin tayo sa ating sarili ba? Buti naman ako. Di na ako naman nagsisinungaling. Samantalang siya'y nagsisinungaling. Samantalang siya'y gumagawa ng masama. Kaya maraming mga Kristiyano nawawalan ng gana. Kasi po, nakabase sa gawa. But this time, my dear brothers and sisters, it is through faith. It is not by works. Amen po ba? It's not by your good works. Hello, are you there? Ngayon, maganda palang hindi gumawa ng mabuti. Hindi po. Hindi ganoon po yung sinasabi na hindi magandang gumawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, ito ay nakakabuti sa ating sa mundong ito. Okay po ba? You will have a good relationship with your family, with your coworkers kapag ikaw ay mabuti. Pero yun po ay walang kinalaman sa Diyos, anuman ang ginagawa mong mabuti. Yan po ay may pakinabang sa ating pong lakaran sa mundong ito, sa anumang paggawa ng mabuti. At kung tayo man ay gagawa ng masama, iyon po ay kapapahamak natin sa mundong ito. Pero merong mga tanong na bakit yung gumagawa ng masama ang silang umaangat at umuunlad? Nasaan yung kabayaran ng kasalanan? Nasaan yung kabayaran ng anumang masamang tinanim ay bungay masama? Okay po ba? So, sa pagdating ng panahon, yan po ay may kabayaran. Yan po sinasabi ng Bible. Amen po ba? Meron pong kahahantungan ang anumang masamang ginawa. There is a consequence. Akala natin sa panglabas natin pong paningin ay walang nangyayari. Pero hindi natin alam sa panloob at isipan ng isang tao ay may nangyayari sa kanya. Dahil ang tingin lang natin ay panlabas. Pero kapag we walk in the spiritual realm, we walk in the Word of God, we will see na ang isang taong wala kay Jesus, wala siyang kaganapan sa kanyang buhay. Panlabas lang kasi ang nakikita natin. Are you there? Ngayon, kung wala mang talaga namang nangyari sa mundong ito at hindi siya naparusahan, na dapat sana ay makulong, dapat sana ay magkaroon ng justice ang kanyang maling ginawa, at nabayaran ang hukom, nabayaran ang justice ng isang bansa, there is a greater judgment. Kaya nga meron pong Bema judgment and there is a great white throne judgment. Hello? Andiyan ba tayo? So wala pong hindi pwedeng bayaran o resulta ang anumang ginawa ng tao sa mundong ito. Okay ba? So there is a Bema judgment and there is great white throne. At tayo namang mga Kristiyano, kung tayo naman po ay anak ng Diyos, at talaga namang dumating ang panahon na tayo po ay hindi natin naranasan talaga in a complete manner ang mga pangako ng Diyos, ng mga salita ng Diyos bilang anak niya. On the
end of our life in this world, meron tayong hinihintay na mas magandang buhay. Nandiyan po tayo? Hello? So, wala po tayong kalugihan, tayong mga anak ng Diyos. Wala po tayong pwedeng i-disappointment o ma-disappoint tayo o ma-discourage sa mundong ito. At lalong-lalo na, there is life after death. Amen? And also, there is a reward in heaven. Meron pong gantimpala sa mundo. At yan po ang buhay na yan, na sinasabi rin ng mga ibang tao sa mundong ito na yung bang late gratification. Ano po yung late gratification? Pagtiisin mo ngayon, araw naman, ay giginhawa ka. Yun po yung late gratification. Delayed gratification. Magtyaga ka pa mo kyung fishball. Balang aldo, mga angkang, salmon. Di ba? So, yun po yung sinasabi ng mga Chinese na delayed gratification. Pero yun po hindi kalooban ng Diyos sa mundong ito sa ating mga anak ng Panginoon. Dahil ang kalooban ng Diyos ay huwag kang magtiis sa mundong ito. Amen po ba? Kundi lasapin mo ang mga pangako ng Panginoon bilang kanyang anak. Kung hindi man, yun po yung sinasabi, kung hindi man, there is a heaven for us. Kaya, wala po tayong dapat ipag-alala. Tama po ba? Wala po tayong dapat ipangamba at i-discourage sa buhay po natin because our destiny is to win. Wala po tayong ibang pupuntahan kundi tayo po ay managumpay sa mundong ito at sa darating na mundo sa buhay na po natin. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ha? Okay po ba? So, it is not good works. It is true faith. Kaya napakaganda po ng ating pong napapag-aralan na ngayon ay nakikita ko na iba tayo sa mundong ito. Sa takbuhin at larangan ng pamamaraan ng mundong ito, iba tayo. Ang Panginoon ang siyang gumawa na para sa atin at lahat ng bagay na yan makakamit lang natin sa magitan ng pananampalataya. Okay po ba? At siya na ang gumawa para sa atin. Kaya po, forgiveness of sin, yung kabayaran ng kasalanan ay ginawa na ng Panginoon sa atin. Okay po ba? At hindi lang kabayaran ng kasalanan, kundi po yung sa kanyang karamdaman ay tayo po ay, o sa kanyang mga sugat ay meron tayong kagalingan sa ating karamdaman. At iniwan niya ang lahat. Dahil tayo'y kayamanan ng Panginoon sa buhay natin at siya'y nagpakahirap para tayo po ay yumaman. At yan po ay sa mamagitan po ng pananampalataya. It is true faith. Hello? It is true faith. Okay? Kaya po, ang Panginoon ay binibigay niya ay buhay para sa atin. Hindi po pera ang magbibigay ng buhay. Yan po sinasabi ng Matthew chapter 6. Nandiyan po tayo. Hindi po pera ang magbibigay ng buhay. Hindi po ang pagkain ang magbibigay ng buhay. At hindi rin po ang damit ang nagbibigay buhay, kundi ang Diyos ang nagbibigay buhay. Okay po ba? Pero po, marami mga tao na nakatuon doon sa pera, nakala ito ang nagbibigay ng buhay. Kaya po ituon natin ang ating buong pag-iisip at ang buong panahon, ang ating buong puso sa magitan po ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, it gives life. Hindi po sinasabi na ang pera, it gives life. Food gives life. Po, ang pagkain at ang pera, ito ang instrumento para magpatuloy ang pera. Ayan, magpatuloy ang pera. Magpatuloy ang buhay. Amen. Sa mundong ito, ito yung mga tools, mga instrumento. Kaya kahit may pagkain, pwedeng mawala ang buhay. Tama po ba? Kaya kung minsan, ang maraming kinakain ang namamatay. At yung walang kinakain ay hindi namamatay. Tama po ba? Oh. Kaya po, hindi
natin masasabi na ang pagkain ang nagbibigay buhay. Dahil may namamatay sa pagkain. Tama po ba? Oh. So pumapatay ang pera, pumapatay ang pagkain. Pero ang Diyos ay bumubuhay. Ang salita ng Diyos ay bumubuhay. Kaya nga, seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? And then, through faith. Yan po, napakaganda po, mga kapatid. Napakaganda. Through faith. Amen? Kaya, napakahalaga na bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dahil naman, ang buhay ay nakakapag-produce ng pera, ay nakakapag-produce ng pagkain. Tama po ba? Kaya kapag tayo po ay may buhay mula sa Diyos at mula sa Kanyang mga salita, kaya ngayon, all these things shall be added unto you. Kanya po tayo ay nahihirapan katulad ng mundo bilang anak ng Diyos. Dahil po, parehong sistema ang ating pong ginagalawan sa mundong ito. Kaya kailangan ay mag-iba tayo. Sabi ng Romans chapter 12. Tama po ba? Do not conform to this world. Huwag kang sumang-ayon sa takbo ng mundong ito. Kundi tayo po ay kailangan magbago ng ating sistema at magbago ng ating pananaw sa ating mga ang Diyos na nasa langit na Ama natin. Kung ang Ama dito sa mundo ay marunong magbigay, yung pa kayang Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya, napakahalaga sa buhay ng maraming mga Kristiyano, ang salita ng Panginoon na ito ang siyang maging kayamanan natin sa bawat isa. Amen po ba? Kaya ang mabuting gawa ng isang, ang mabuting gawa ay hindi problema ng mga Kristiyano, yun ay resulta kasi ng kanyang relasyon sa Panginoon. Tama po ba? Kaya po ang pagmiministry, ang pagbaging bahagi ng anumang gawain ng Panginoon, yun ay kasiyahan, hindi ang kabigatan. Kaya kapag ito'y kabigatan sa atin, ibig sabihin, hindi pa natin naunawaan ang kaugnayan natin sa Diyos. Ang pagbibigay ay kasiyahan. Pagbibigay ng higit pa sa 10%, yan po ay kasiyahan. Yan po sinasabi ng Biblia, give with a cheerful heart. At kung hindi naman tayo nasisiyahan sa pagbibigay, we need to understand the plan and the will of God in your life. Dahil yan po ang isang, amen po ba, resulta. Kaya kapag ikaw ay magtatrabaho, kung ikaw man ay magninegosyo, ikaw man ay magtatrabaho, masaya kang ginagawa at hindi yan kabigatan sa'yo. Na hindi yan kailangan na balang araw din mapapalaya ako sa trabaho ito. Hindi po ganoon. Dapat, it is the plan of God. It is the will of God. Because you have a good relationship with the Lord. Kaya ka nandyan sa anumang kalalagyan mo sa buhay. Amen. Kaya po, hindi kabigatan. Yan po sinasabi ng verse 3. Tingnan nyo. In verse 3 ng 1 John chapter 5. Tingnan nyo po. Sapagkat, saan? Verse 3. Loving God means keeping His commandments. And His commandments are not burdensome. Nawala. Verse 3. Hindi. Look, verse 3. 1 John chapter 5, verse 3. Okay? Di ba? So, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Ibang version, hindi kabigatan, not a burdensome, but is enjoyable because of the goodness. It is because of the love of God na siyang naranasan natin sa buhay natin. Amen po ba? Okay po ba? Hallelujah! Kaya, it's all about Him.
It's not all about me, it's not all about you. Hindi po sa mamagitan po ng good works. Hindi sa mamagitan ng hard works. Hindi sa mamagitan ng mataas na IQ. Di po ba? Kaya po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. At binigyan lahat para sa atin. Pero makakamit natin yan sa mamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? It will be released. Amen? True faith. Not good works. Not good works. Hindi nakabase kung sino ka. Hindi nakabase kung masama ang ginawa mo. Amen po ba? Hindi nakabase kung mabuti ang ginawa mo. Lagi pong inuulit ito upang sa ganun po ay mapokus tayo sa ginawa ni Jesus sa buhay natin. His kingdom and His righteousness. Amen po ba? That we are born of God. Tayo ipinanganak kay Kristo. At yun po ang ating pagsumikatan sa buhay natin. Who we are in Christ. And all these things shall be added unto you. And all things are possible to those who believe. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Kaya po, katulad po ng mga ibon na hindi sila nag-ahasik at hindi sila nag-aani, pero hindi sila pinababayaan ng Diyos. Tama po ba? At higit kayong mas mahalaga sa ibon, ang sabi ng Bible. Amen. Higit kayong mas mahalaga sa ibon. Oh. Okay ba? Kaya yung pong good works, yan po'y resulta lamang. Hindi yan ang dahilan. Amen po ba? Hindi yan ang dahilan. Dapat, amen. Kundi, dahil sa kabutihan, sa biyaya ng Diyos na walang kondisyon na pag-ibig, yan ang dahilan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ating pong makakamit ang kanyang walang kondisyon na pag-ibig, pagpapala, biyaya, kagalakan, kapayapaan, na siyang nasa atin bilang tinanggap natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Hello! Ha? Praise God! Oh. Kaya po, iba ka at iba tayo bilang anak ng Panginoon. Okay? Kaya iba yung may anak o anak na may ama at saka yung anak na walang ama. Meron po bang malaking pagkakaiba yun? Hello? Ay, hello. Nandiyan ba tayo? Meron po bang pagkakaiba yun? Yung anak na walang ama at saka yung anak na may ama. Meron po bang malaking pagkakaiba? Yan. May ama tayong nasa langit. Hindi lang yung ama sa mundo, kundi amang nasa langit. Okay po ba? Oh. Kaya, kung ang ama dito daw sa mundo ay marunong magbigay, yung pa kayang amang nasa langit. Oh. Ngayon, ito pa po. Meron ba mang pagkakaiba yung patay at saka buhay? Meron po ba? Oh. Ang sabi po ng Ephesians, nung wala tayo kay Kristo, tayo mga patay. Kaya ang isang taong wala kay Kristo, yan rin po ang sinasabi ng 1 John chapter 5, sa bandang huli. Ang sabi niya, whoever does not have the Son of God is dead. Patay. Ang isang taong walang kaugnayan kay Kristo. Ikaw ay may kaugnayan kay Kristo, kaya ikaw ay buhay. Kaya may malaking pagkakaiba sa isang taong patay at sa isang taong buhay. Kaya po kailangan ay magkaroon ng malaking pagkakaiba. Bilang tayo ngayon ay anak ng Diyos. Kaya kailangan ay magpatuloy tayo sa mga salita ng Panginoon na siyang pinag-aaralan natin upang sa ganon, hindi po halos magkapareho ng Diyos at hindi anak ng Diyos.
Hello? Oh. Hello? Okay ba? Oh. Kaya, kung anong naranasan ng mundo, kailangan iba tayo. Kung paano sa kabuuan ng Ehipto, nangyayari ang mga parusa o yung disiplina ng Diyos, yung kabayaran ng anumang pagsuwail ni Paraon na sa kabuuan ng Ehipto ay nandoon ng Israel. Tama mo ba? Hello? Namamatay yung mga hayop ng mga Ehipsyo. Pero yung mga hayop, mga animals ng mga Egypt o mga Israel ay hindi po namamatay. Yung mga anak na panganay ay namatay. Samantalang yung mga anak po ng mga Israelita na nandoon din sa isang bansa ay hindi po namatay dahil sila'y ninempasan ng anghel ng kamatayan dahil sa dugo ng mga tupa. Nandiyan ba tayo? Amen. That's why, dear brothers and sisters, you are born of God and you already defeated the world. Amen. You are already defeated the world. At you will achieve that victory. At makakamit mo ang tagumpay na yan sa mamagitan ng pananampalataya. Hindi para gumawa pa lang ang Diyos. It is already given. Amen. Sabi ng awit natin kanina, you got the victory. Nasa iyo na. Hindi po, you will get the victory. Hello? You got the victory. Nakuha mo na ang tagumpay dahil si Kristo ay nagtagumpay na sa mundong ito. At si Kristo ay tinanggap mo at kailangan mong i-release ang tagumpay ni Kristo na nasa buhay mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Okay? Kaya po, kailangan magkaroon tayo ng understanding. Kaya in verse 5, tingnan po ninyo. Verse 5, tingnan natin. Wala sa mga instruction ko, pero verse 5, who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Okay po ba? Kaya nga po tayo naniwala kay Kristo na siya'y anak ng Diyos. Ang siyang na nagumpay sa mundong ito. At yan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. You need money, you need healing, you need peace, you need joy. Amen. Through faith. Because already given to you as a child of God. Amen. At yan ako. Hindi ako dapat maging ganito ang kalagayan ko. Ano man ang ating kalagayan sa buhay natin, na siyang nagpapahirap sa iyo, hindi yan kalooban ng Diyos. Because you are already born of God and you already overcome that situation in your life. Napagtagumpayan mo na. Bakit nasa akin? Kung napagtagumpayan ko na, ang kailangan mo, release it. The power inside of you. Resist the devil and he will flee from you. Submit to God, and submission to God means His will, submitting to His power, submitting to His wisdom. Amen. Submitting to His holiness and righteousness. Yan po. Kaya nga po, hold the armor. Ano po yung hold the armor? Helmet of salvation. Iyong alalahanin kung paano ka niligtas ni Kristo. Shield of faith. Amen. You have the faith of Jesus Christ. Nasa iyo ang pananampalataya, mga kapatid. Amen. Breastplate of righteousness. I am righteous. Amen. Ako'y matuwid. Ako'y tanggap ng Diyos dahil kay Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ang siyang sumasak. Amen po ba? Kaya po yun po. Ang armor. You are meditating the Word of God in your life. Amen. Yan po yung battle natin. In order to ma-release ang lahat. Kaya sa mundong ito, in the natural, linikha na ng Diyos ang lahat. Tama po ba?
Hindi na gumagalaw ang Diyos para magbigay ng electricity. Hindi na gumagalaw ang Diyos para magbigay ng tubig. Hindi na gumagalaw ang Diyos para magbigay ng mangga. Kundi ang ginagawa ng tao sa natural na paraan, rinilis niya yung tubig, inuhukay niya. Hukayin mo ang pagpapalang espiritual na siyang ibigay sa iyo ng Panginoon sa umagitan ng pananampalataya. Amen. Oh. Kaya wala ka ng kailangan pa. What we need is true faith. And faith cometh by hearing the word of God. Amen? Sa umagitan ng salita ng Panginoon, ang pananampalataya ay dumarating sa ating kaisipan. Amen? Hallelujah. Amen? Hallelujah. Oh. Okay? So, sa umagitan po nito, you will enjoy life. Isang buhay na ganap at buhay na kasiyasiya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Now, there is an instance. Meron pong pangyayari in Luke chapter 8, verse 50, na si Jairus ay pumunta kay Jesus na ang kanyang anak ay nangihilang ngaluna. Nang manghilang ngalune. Ngalune. May bugne pong mate. At ang Panginoon naman po ay mahabaging Panginoon. At siya po ay nag-response sa request po ni Jairus. Pero habang sila po ay naglalakad, ang sabi po ng mga tao, nung sila po ay nandoon na sa kanilang lugar, sinabi nila, sige na natin verse 49 para medyo mas bigyan natin ng linaw. Verse 49. Luke chapter 8, verse 49. Okay. So, when Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead. And he said, don't bother the teacher anymore. So, sabi niya, wag mo nang abalahin pa si Jesus dahil patay na ang anak mo. Wala na. Dead ball na. So, huwag mo nang papuntahin si Jesus, huwag mo nang abalahin. But, tignan natin. Verse 50, sabi niya, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe. He will be healed. Don't be afraid. Amen. Just believe. So, wala nang kapag-asa si Abraham, hopeless. Matanda na si Sarah, ibaog. Ito'y patay ka na, patay na yung anak. Pero ang sabi ng Panginoon kay Abraham, do not fear. At sinabi rin ng Panginoong Yesus kay Jairus, huwag kang matakot, maniwala ka lang. Just believe. Amen. Whatever decisions that we have, anuman ang decision natin, hindi natin alam o tama o mali, just do not fear. God is with you. Amen po ba? God will never leave you nor forsake you. Amen? Sino magsasabing hindi ka pwedeng bumangon, sabi ni Kring. If you are fail, he will fail. Amen? Hallelujah. Amen. Are you there? Just believe. But naturally, as a human, we have fears. Hindi po kayo natatakot? Natatakot po tayo sa buhay na ito. Tama? Are you there? Lalong-lalo na, nanood ka kagabi ng horror. Talaga naman. Natakot ka. Nanood ka ng horror movie. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, do not fear. Because
Ang Diyos ay alam niya na mayroong pangamba si Abraham sa kanyang step of faith na ginawa. At ganoon din si Jairus, nung sinabi ng mga taong namatay na ang iyong anak. As a human, there is fear. Tama ba? There is fear. Okay? But, sino magsasabi sa iyong hindi ka magtatagumpay? Sabi ni John Well. But, yun po yung but. Amen? But, may sakit ka, may nararamdaman ka, may problema ka, may pangangailangan ka, but, yun ang maganda. But, yan, subalit, yan ang maganda. Di ba ba? Yun. Hindi ibig sabihin wala ka ng tribulation bilang anak ng Diyos that you have already overcome. Kung paanong si Jesus, He grew. Di ba ba? Nung siya ipinanganak, He grew in physical. He grew in wisdom. Ganon din po tayo. Hindi po tayo born again in the flesh. Hindi tayo born again in soul. Kaya kailangan po tayong magpatuloy. Work out your own salvation. Ang sabi po ng Biblia. Amen? Kaya dahil kay Jesus ay kaya akong magtagumpay. Dahil kay Jesus ay meron akong kagalingan. Dahil kay Jesus, amen, ay meron akong provision, meron akong supply sa lahat ng aking pangangailangan. And that is faith. Amen po ba? Yan po ay pananampalataya at yan po ay hindi kayang unawaan ng isang ordinaryong tao. Kaya sabi po ng Corinthians, ang kamangmangan sa mundong ito, ang katalinuhan sa mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Di ba? Kaya po, ang hindi nagtataglay ng Espiritu, ang sabi niya, hindi niya maunawaan ng mga bagay na Espiritu. Kaya po, kapag tayo kulang ng mga bagay na salita ng Panginoon, ang naunawaan lang natin ay tayo pinatawad ng ating kasalanan at hindi tayo nagpatuloy sa pananampalataya, nagpasimula tayo sa pananampalataya, pero tayo po ay nagpatuloy sa laman, nagpatuloy tayo sa sariling kakayahan, nagpatuloy tayo sa sariling unawa natin at hindi tayo nagpatuloy sa salita ng Panginoon, hindi natin maunawaan ang mga bagay na espiritual. Kaya kailangan ay magpatuloy tayo sa espiritual at ang espiritual ang nagbibigay ng buhay. Amen po ba? Kaya ang pera, ang pagkain, patuloy na hinahanap ng maraming mga tao dahil hindi naibibigay ng pera at ng pagkain ng damit ang buhay. Amen! Kasi po, ang pera, ang pagkain ng damit, ay pinipreserve niya ang buhay. Tama po ba? Kaya gusto mong maraming pera para manatiling buhay. Kaya ka kumakain para manatiling buhay. Tama? You preserve life. Natatakot ang taong mamatay. Hello? Wherein there is life, I am the way, the truth, and the life, and that is Jesus. Amen. That is Jesus. And Jesus is the Word of God. Ang salita ng Panginoon. Di ba? Hello? Bakit mo kailangan ng pera? Maraming pera para manatiling buhay. Hello? 80% ng pera ay nakalaan sa kalusugan. Di ba? Kaya ang mahal magkasakit. Hindi ba? Hello? This is reality, my dear brothers and sisters, and this is good news for us. Amen. Do not be afraid. Believe only. Yan po sabi po ng King James Version. Ito ay NIV. Maniwala ka lang. Alisin mo ang takot mo. Because fear that comes from God. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ang takot ay hindi nanggagaling sa Diyos, kundi ang nanggagaling sa Diyos ay pag-ibig. Amen? Kapangyarihan at sound mind. Self-control, yung ibig sabihin. Balance mind. Yan po ang ibig sabihin. Mind. Balance. Kaya magiging balanse ang buhay natin kapag patuloy po tayong na-empower ng salita ng Panginoon dahil ang pananampalataya, amen, ang dumarating sa magitan ng salita ng Diyos. At nababago ang ating imagination, amen.
Listen carefully. Are you there? Hallelujah. Hindi po ba na kapag tayo po'y nag-isip, tayo'y patuloy na natatakot sa buhay natin kapag ang iniisip natin ay ang ating problema at nangangailangan. Nandiyan po ba tayo? Either yung tiyan natin ay ito po ay nangangasim o kaya po nagsisikip ang tiyan natin. O kaya naman po nagpapalpitate tayo. Nandiyan po ba kayo? Amen. Oh. Why? Because we are thinking apart from God. Okay po ba? Oh. Hindi ang Diyos ang iniisip natin. Hindi ang mga salita ng Diyos ang iniisip natin. Kaya may fear po tayo. Kaya nga, fear means believing something or someone of God. No? Ang takot ay pinaniwalaan niya ang mga bagay, pinaniwalaan niya ang mga tao at hindi ang Diyos. That is fear. Hello? Kaya po kahit may faith tayo, dahil ang iniisip natin ay ang mga masasamang bagay, no? Mga negatibong bagay ang iniisip natin, kahit may faith tayo, nahihirapan po tayong i-overcome. Nandiyan ba tayo? Hello? Nahihirapan natin i-overcome. Okay? At hindi natin kailangan ng malaking faith. Ang sabi po ng Bible, Matthew chapter 17, verse 20, a mustard seed is enough. Tama? Isang binhi ng mustasa ay sapat na para utusan mo ang bundok. Tama? Hallelujah! Ay, higit pa sa mustasa ng binhi ang aking faith. Hello? Bakit walang nangyayari? Simply because mas nangingibabaw ang takot. Ngayon, para maalis ang takot, ano bang gagawin natin? Huwag mo nang isipin ang problema. Ang isipin mo ay ang salita ng Panginoon. Finally, my brethren, think what is true. Think what is honest. Think what is good report. Amen. Think what is praiseworthy. Yun daw ang isipin po natin. Amen. At ang takot ay mawawala. Kailangan maalis ang isip natin doon sa pinanggagalingan ng takot. At ano pinanggagalingan ng takot? Ay yung pong hindi pag-iisip patungkol sa Diyos. If you don't think of God, kung tayo po'y wala ang ating pag-iisip at puso sa Diyos, ang takot ang nangingibabaw. Okay ba? Ang takot ang nangingibabaw kapag po wala ang ating isip at puso sa Diyos. Ang takot ang nangingibabaw. At kahit anong gawin mo pa na salita ng Panginoon, kahit magbasa ka ng magbasa ng Bible, hello, at yukopuken, at kahit magpuri ka na magpuri, pero iniisip mo pa rin ang mga negatibong bagay, hindi kailanman mananaig ang pananampalataya na nasa iyo na bilang tinanggap mo kay Kristo. Okay ba? Ha? Nakaka-relate po ba ako sa inyo at kayo po ba ay mayroong natututuhan? Oh. Kaya kahit anong gawin natin, kaya maraming mga Kristiyano na hindi ganong kaaktibo at hindi ganon kasig-gasig dahil nadi-discourage sila sa kanilang paniniwala sa Diyos. Mas gugustuhin pa nilang hanapin ang pera at mas gugustuhin ang hanapin ang pagkain. Mas marami tayong oras sa pera at mas marami tayong oras sa pagkain at mas marami tayong oras sa damit. Pupunta ka lang ng mall, maglalakad ka lang, ubos ang isang oras. Pero sa gawain ng Panginoon, naiinip sa isang oras.
Hello? At yung bukid. Lahat po na nag-amen. Praise the Lord. Tama? Di mo ba? Sa panalangin, hindi ho tayo makatagal. Di mo ba? Kasi po, maling pangunawa. Maling pangunawa. Kaya po ngayon, ay rinirenew tayo ng Panginoon ng tamang pangunawa sa buhay po natin. Amen po ba? Hallelujah. That God is our treasure. Where your heart is. Kung nasaan ang puso mo, nandoon ang kayamanan mo. At si Jesus, ang Diyos, ang kayamanan natin. Ang salita ng Panginoon, ang siyang kayamanan natin sa buhay natin. And all these things shall be added unto you. Amen. Kaya ang mga ibon ay hindi nag-iipon. Ang mga ibon ay hindi nag-aasik. Pero sila'y kumakain at wala pa tayong nabalitaan na from Canada, from Zealand, New Zealand, from USA, going to the Philippines, ay nagutom. Dahil sa kanilang paglalakbay ng maraming oras at maraming araw. Sa Batangas, ang dami pong mga migratory bird na nandoon sa itaas ng kuryente at sila'y tumatay ng tumatay. Pero mo, galing ho ng ibang bansa. Hindi namatay ang mga ibon. Dahil po sa Diyos na nag-iingat sa kanila. At ikaw ay higit sa ibon. Amen? Kaya nga, ikaw ay magtatagumpay sa mundong ito. Amen po ba? Hallelujah. 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 Amen? You will be a blessing to many people, my dear brothers and sisters. You are a child of God. Amen po ba? At sa magitan ng pananampalataya, amen. Kaya, i-focus natin sa Panginoon. Amen? I-focus natin. At kapag na-focus natin ang ating isipan at puso, ang sabi nga, para tayong halaman sa tabi ng batisan, hindi ka malalanta. Ang dahon mo at hindi malalanta. Okay po ba? Kaya, you are always aggressive, you are always enjoying life. Kaya pa sa panahon na ikaw ay nalulungkot, nadidepress, na natatakot, it means you are not focusing on the Word of God. Amen. At na feeling mo, malayo ang Diyos sa'yo. The truth is, God is inside of you. Emmanuel, God with us. Amen. Yan po ang katotohanan. My sheep knows my voice. Amen? That's why, ang sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel because this is the power unto salvation. Amen? Kaya po kapag ganoon na tayo magpapatuloy sa ganito, mga kapatid, hindi tayo mahihiya sa gospel because gospel is about forgiveness of sin. Gospel is about righteousness. Gospel is about finances. Gospel is about healing. Gospel is about healing. Gospel is about miracle. Gospel is about joy. Gospel is about peace. That's why you will not be ashamed of the gospel because the gospel, the good news is everything. Hallelujah. Amen. Kaya tayo nahihiya. Pero hindi natin ikinahihiyang i-share. Start over again. Ay, Lord! Ha? Because hindi tayo mapapahiya. Di mo ba? Kaya po ang good news ay si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Amen po ba? Kaya believe only. Do not be afraid. Amen. People laugh to us. Don't listen to them. Kaya sabi po ng Panginoon, huwag kang makinig. Sabi nila, patay na ang anak mo. In verse 51, sabi niya, and people laugh. Your child, your daughter will get well. She will be healed, ang sabi ng Panginoon. And people are laughing. Sa paligid natin ay natatawa sila sa atin. Natatawa. At marami mga negatibong na pwede nating marinig. Sa marami mga tao, mga kapatid, huwag nating pansinin yon. Ang pansinin natin ay ang salita ng Panginoon. Amen po. Yes. Ha? Yes, may cancer ako. Yes, may lumpo ako. Lumpo ako. Yes, may kailangan ako. But! Yun ang maganda. Amen po ba? Hallelujah. I can release the power. I can release the blessing inside of me. Unveiling what Jesus has done for me. I am a victor. I am not a victim. Hindi ako biktima, kundi ako ay mananagumpay. Dahil kay Kristo sa aking buhay.
Amen. Hallelujah. Huwag tayong pagupo sa sitwasyon natin sa buhay natin, mga kapatid. Ikaw ay higit pa sa mundong ito. Higit ka pa sa sino mang taong nag-aaral ng anumang antas ng mundong ito at anumang posisyon sa mundong ito, mga kapatid. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. At ang blessing ng Panginoon na nakalaan sa iyo ay hindi mo makukuha sa hard work, hindi mo makukuha sa talino, hindi mo makukuha, amen, sa iyong posisyon, sa iyong career. Yan ay makukuha mo sa mundong ito kapag yan ang naging basihan mo sa buhay mo. Talino, hard work, amen, sikap at tiyaga, yan ang posisyon mo sa mundong ito, makukuha mo. Pero yung sinasabi ng Panginoon na blessing, joy and peace, life, righteousness and holiness, hindi mo makukuha sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, ay makukuha mo ang joy, peace, life, prosperity na galing sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Sa pamamagitan ng pananampalataya at pananampalataya, dumarating sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mabuting balita o mabuting gawa, yan ay bunga ng isang magandang pang-unawa sa Diyos. Hindi pwedeng hindi ka magbago. Hindi pwedeng hindi ka maging masaya. Amen. Oh. Yan ay bunga ng binhi, bunga ng salita ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God gave you the power. God gave you, amen, the love that you need in this world. Praise the Lord. Amen. Faith that overcomes the world. Yun po yung title natin sa umagang ito. Faith that overcomes the world. It is not money. It is not intelligent. It is not position. Amen po ba? It is faith that overcomes the world. Kayong lahat ay tumayo.